Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pagitan, o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Magdamag hindi lumabas ng kwarto si Sophia kahit na kanina pa kumakalam ang sikmura niya. Hinintay niyang matapos maghapunan ang lahat ng tao sa asyenda bago niya napagpa siyang lumabas nang hindi gumagawa ng ingay. Wala si Amanda sa kanilang kwarto. Dahil ayon sa mga kasambahay, naroroon daw ito sa kwarto ng kanyang ama na iniwasan niyang masalubong ngayon. Tapang-tapangan lang siya kanina pero sa loob-loob gusto niyang magtago o umalis sa lugar na ito kasama ang kanyang anak. Iyon nga lang, alam niyang wala itong kwenta dahil makapangyarihan ang taong pagtataguan niya. "Senyora, mukhang gutom na gutom kayo," wika ni Manang Linda nang babain siya nito ng isang baso ng tubig sa mesa. "Kanina pa tapos maghapunan lahat. Bakit ngayon lang kayo bumaba?" "May iniwasan po akong makita sa asyenda," aniya. Sa 4 na taon na magkasama sila, naging malipit na sila ni Manang Linda. Kung kaya't hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ikwento ang naging sagutan nila kanina ni Rafael. Maski ang pagbabanta nito sa kanya, sinabi niya upang ilabas ang kaba na kanina pa niyang nararamdaman. Sa aking palagay, isang hindi pagkakaunawan lang ang pinagmulan ng away ninyong dalawa ng senyor. Komento nito matapos marinig ang kwento. Maaari naman kayo mag-usap nang hindi nagtataasan ng boses. Dahil minsan, yung tono ng pananalita natin ay hindi maganda sa pandinig ng iba. At doon nagsisimula ang hindi pagkakaintindihan. Iyon ang isa sa mga nagdudulot para magkaroon ng gulo sa dalawang taong nag-uusap. Pero hindi pa rin tama yung pagbabantang ginawa niya sa akin kanina, ani Sophia. "Manang, naiintindihan ko ang ibig niyang iparating sa akin kanina. Pero yung point ko, hindi niya magets. Sarili lang niya ang pinakikinggan niya. Hindi ba't natural lang naman sa isang ina ang mag-alala sa kalagayan ng anak? Wala namang masama kung gustong malaman ng ina kung nasaan at sino ang kasama ng anak niya." Tumango ito bilang pagsang-ayon kay Sophia. Siya kasi hindi niya magets yun. Palibhasa, hindi pa nararanasan ang maging isang totoong ama, kaya piling niya ay praning lang ako. Ilang araw pa lang niya nakikilala si Amanda, kaya wala pa sa kanya yung pakiramdam ng isang magulang. Bakit di mo muna siya bigyan ng pagkakataon para kilalanin ang sarili niyang anak? Kapwa sila napalingon sa isang gilid nang may magsalita. "Masyado ka nagmamagaling. Ilang taon sa poder mo yung bata, kaya natural na kilala mo na siya at nagampanan mo na ang pagiging isang magulang." Naglakad si Danica palapit sa mesa. Naupo sa silyang kaharap ni Sophia. Sa kanya ito tiningnan ng diretsyo sa kanyang mata. Ngayon pa lang niya kinikilala ang bata at nangangapapa siya, pero sana bilang isang ina ng anak niyong dalawa, bakit di mo siya gabayan o tulungan? Imbes na nagrereklamo ka dyan. Unang-una sa lahat, hindi ako nagrereklamo. Pagtatanggol ni Sophia sa sarili. Hindi ko alam kung hanggang saan yung narinig mo, pero hindi naman yata tama na sumingit ka na lang bigla sa usapan. Tama ka naman, pagsang-ayon ni Danica. Saka isinandal ang likuran sa silyang kanyang inuupuan. "Pasensya na, di ko mapigilang sumingit. Kapatid ko kasi ang pinag-uusapan niyo." Hindi na nagsalita si Sophia.
Nagpakawala na lamang siya ng malalim na buntong hininga bago tapusin ang pagkain niya. Ramdam niya ang mga titig ni Danica pero mas pinili niyang manahimik dahil ayaw niya makipagtalo pa. Nang siya matapos maghapunan, pumanik na rin siya sa kwarto para makapagpahinga. Pakiramdam niya ang daming ganap ngayong araw. "Mama!" Napalingon si Sophia sa pinto na marinig ang masiglang boses ni Amanda at halos lumuwa ang kanyang mata na makita kung sino ang kasama nito. "Dito po matutulog si Papa." "Ano?" Ang tanging salitang lumabas sa bibig niya nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Tiningnan niya si Rafael at makikita sa mukha nito na labag sa loob na sundin ang nais ni Amanda. "Opo, dito po kami matutulog ni Papa. 3 po tayo sa kama." Tuwang-tuwang wika ng anak saka nagtatakbo sa kanilang kama at doon tumalon ng tumalon. Ganun ba?" Aniya saka pinuntan si Amanda upang pakalmain ito sa kakatalon sa kanilang kama. "Pero mukhang di tayo kasya dito, anak. Hindi ka makakatulog niyan dahil masikip tayo." Di dun po tayo sa kwarto ni Papa." Anito saka nagtatakbo palapit sa ama. "Doon na lang po tayo nila Mama sa kwarto mo, Papa." Pilit ang ngiti na pinawalan ni Rafael bago tumango bilang pagpayag sa hiling ng kanyang anak. Hindi. Sige, dito na lang tayo." Biglang bawi ni Sophia saka inayos ang kama nila. Hindi niya gusto na matulog sa kwarto ni Rafael. Gayong may pagbabanta ito kanina sa buhay niya. Para sa kanya, mas mainam na pamilyar siya sa kwarto para kung sakali may gawin itong hindi maganda, mabilis siya makakatakas sa bintana na malapit lang sa kama nila. "Ano po ang tinitingnan niyo sa labas, Mama?" Tanong ni Amanda kay Sophia na makita ito sa tapat ng bintana. Naku, wala yun anak." Aniya saka tinapunan tingin si Rafael na saktong nakatingin din sa kanya. "May monster kasi ako nakita." "Ano, Mama? Talaga po? Saan?" Titingin rin sana ito sa bintana pero pinigilan siya ng ina at pinahiga sa kanilang kama. Sumunod na rin siya ng higa na kung saan pinagigitnaan nila ni Rafael si Amanda. Naabot langit pa rin ang ngiti hanggang ngayon. Malaki ang kanilang kama taliwas sa sinabi ni Sophia kanina. Ang tanging problema niya lang ay yung kasama nila ni Amanda sa kwarto. Panay ang daldal ng kanilang anak habang iyong dalawa ay nagpapakiramdaman at iniiwasang madikit ang kanilang mga balat sa isa't isa. Hindi alam ni Sophia kung makakatulog siya ngayon dahil kasama niya si Rafael sa kwartong ito. Nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa buong kwarto kung saan naroroon sina Sophia, Amanda at si Rafael. Natutulog na ang mag-ama habang ang isa ay dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Hindi siya dinadalo ng antok at pakiramdam niya hindi talaga siya makakatulog dahil sa takot na baka magtuloy-tuloy ito. Patay ang ilaw sa buong kwarto, ngunit may liwanag sa lampshade na nasa gitna ng kama nila. Unti-unti siyang umalis sa pagkakahiga, saka nilingon ang dalawa sa tabi niya. Mukhang himbing na himbing ang mga ito sa pagtulog. Samantalang siya hanggang ngayon namumroblema. Paano kung may biglang kumuha sa kaniya? Paano kung may masamang mangyari sa kanilang dalawa ni Amanda? Ang dami niyang naiisip ng posibleng mangyari. Pero ni isa sa mga yon, wala namang nangyari. Umalis siya sa kama at maingat na naglakad palabas ng kwarto. Kailangan niya makalanghap ng peskong hangin para kumalma ang isipan niya. Hindi niya kayang tumagal sa loob dahil parang pinapatay na rin siya sa takot at kaba. Oh my God! Halos malaglag ang puso niya nang masalubong si Danica na nagulat na rin na makita siya. What the? Hindi niya ito hinayaang magsalita at hinila na lang nito si Sophia palayo sa tapat ng kwarto na nilabasan niya. Nagtungo sila sa balkonahe kung saan sinalubong sila na malamig na simoy ng hangin. I'm sorry, baka kasi magising yung dalawa sa kwarto. Paliwanag niya agad kay Danica nang binatawan niya ito. Sinong dalawa?
Takhang tanong nito. Huwag mong sabihin na si Rafael yung isa? Nagtataka siyang tumango. Si Rafael at ang anak namin. Bakit? Mayroon bang problema doon? What the? Seryoso ka ba? Mababakas ang gulat sa mukha ni Danica nang kumpirmahin ito ni Sophia. You mean, okay na kayo? Hindi ba't naglalabas ka pa ng sama ng loob kanina? At ngayon, nasa iisa na kayong kwarto? Wow! Ang bilis ah! Hindi kami okay. Aniya. Tsaka si Amanda ang nagyaya sa ama niya na matulog sa kwarto namin. Sa ngayon, di pa siya marunong tumanggi sa bata kaya wala siyang choice kundi ang pumayag sa gusto ng anak niya. Halata naman labag sa kapatid mo na matulog doon sa kwarto. Natawa ito pero di makita ni Sophia ang rason kung bakit ito natatawa kanina pa. Halata namang sarkastiko ito at sa ekspresyon ng mukha ni Danica parang hindi ito kayang maniwala sa sinasabi niya. What the? Hindi ko akalaing darating siya sa ganyang punto. Kinikilabutan ako sa totoo lang. Lumapit si Danica sa railings at maingat na naupo doon na kinabigla ni Sophia. Baka naman mahulog ka dyan. Ako pa ang mapagbintangan na tumulak sa'yo. Hindi niya maiwasang mataranta dahil mas delikado ang pwesto ng tao tila walang pakialam sa pwedeng mangyari sa kaniya. Eh di masaya. Anito at lumingon pa sa likuran para tingnan ng ibaba na maaari niyang pagbagsakan. Puro mga halaman at malalaking bato ang nakaabang. Hindi agad ako mamamatay dito. Baka ko malang abutin ko. Napahawak si Sophia sa kanyang noo dahil ang rason niya kung bakit siya lumabas ay magpahangin. Hindi ang humarap sa paninbago na lamang iisipin at aalalahanin. Kung buhay pa ang mama at papa, malamang tuwang-tuwa sila dahil sa pinakikitang effort ni Rafael sa anak niya. Wala sa sariling sambit ni Danica habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Sila ang may gusto nito pero nasan sila ngayon? Iniwan niya kami. Hindi malaman ni Sophia ang dapat niyang i-react sa narinig mula sa taong kaharap niya. Unang-una, wala siyang ideya kung bakit at paano namatay ang mga magulang nila. At ang ikalawa, hindi niya alam kung bakit tila may tinatagong sama ng loob si Danica sa namayapa nitong ama at ina. Sa nakikita niya, mukhang malalim ang pinagugutan nito ng sama ng loob. Ikaw, may ideya ka ba sa pinasok mong mundo? Tanong ni Danica at wala pa ring tugon na nakukuha. Nagsilita ulit siya. Hindi ka naman siguro ganoon katanga para di maging aware sa negosyong pinatatakbo nila. Alam mo bang mga kriminal ang tao dito? Hindi ba? Alam ko. Alam mo ring illegal ang karamihan sa ginagawa nila? Oo, alam ko rin ang bagay na yon. So, ibig sabihin, aware ka rin na mamamatay tao ang mga kasama mo dito sa asyenda? Doon siya hindi nakapagsalita. Alam niya rin ang bagay na iyon, pero iba pa rin pala ang dating kapag narinig mo yun mismo sa ibang tao. Nakakatakot, nakakakilabot. Alam mo, hanggat may panahon pa, mag-isip-isip ka na. Huwag mong hintayin dumating ang araw na lumuluha ka na ng dugo dahil sa pagsisi. Umalis si Danica mula sa pagkakaupo sa railing, saka nilapitan si Sophia. Kung naghahanap ka ng taong tutulong sa'yo para umalis sa lugar na to, huwag kang magdalawang isip na lapitan ako. Muli siyang hindi nakakibo, subalit di siya maitatang ginabuhayan siya sa narinig mula kay Danica. Pakaramdam niya, nakahanap siya ng kakampi dito sa asyenda. Iyon nga lang, dapat nga ba niyang pagkatiwalaan ang isa pang Garcia? Kinaumagahan, ramdam ni Sophia ang bigat ng parehong talukap ng kanyang mga mata. Habang binibisa ng anak, nakakalabas lang ng banyo at bagong paligo. Wala siyang tulog dahil hindi siya dinalo ng antok, samantalang si Amanda, tila maganda ang gising ngayong umaga. Tuwang-tuwa ito at patuloy sa pagkwento ng mga kung ano-anong bagay na kahit di maintindihan ay tumatango na lamang siya.
Mama, kailan pala po ako papasok sa school? Tanong ni Amanda sa ina na abala sa pagsuklay ng kanyang buhok. Kapag po ba nag-school na ako, magko-color-color kami? Tsaka may star sa kamay kapag very good sa assignment ni teacher? Oo anak, ganoon na nga. Gusto mo na bang pumasok sa school? Opo mama, gusto ko yung katulad nung sa napapanood ko. Hindi ba mayroon silang maraming stars sa kamay kapag mabait sila? Saka kapag very good po? Tanong pa nito saka kinuha yung tablet niya sa kama para ipakita sa kaina ang tinutukoy niya. Iyong ganito mama. Gusto ko marami ako ganito. Tapos papakita ko kay papa para masaya siya. Ngumiti si Sophia at pinanood ang video na tinutukoy ng anak. Makikita doon ang mga bata na may mga tatak na star sa kanilang mga kamay at naroon ang mga magulang na tuwang-tuwa sa star na pinakikita ng mga bata sa video. Bakit po basta nang binibigay nila mama? Tanong ni Amanda nang matapos ang pinanood nila. Bawal po ba ang flowers? O kaya heart? Pwede naman yun anak. Nakadepende yon sa teacher kung anong shape ang ibibigay nila sa inyo. Eh di, pwede po kahit ano. Tumango siya saka ibinaba ang suklay matapos magamit kay Amanda. Anak, may itatanong sa iyo si mama. Pero huwag kang maingay sa papa mo, okay? Aniya sa anak na tumango rin agad. Sabihin mo sa akin yung totoo. Gusto mo ba dito? Opo mama, gusto ko po dito. Agad nitong sagot. Bakit po? Umiling siya. Wala naman, gusto lang malaman ni mama kung nag-i-enjoy ka dito. Saan mo ba gusto? Dito? O doon sa dati nating bahay? Dito po. Gusto ko po malaking bahay. Nagsimula namang maglikot si Amanda habang minumustra kung gaano kalaki ang asyenda. Saka nandito po si papa, saka sila tito, saka sila ate. Gusto ko po ay marami tayo para masaya. Hindi nagawa pang sumubok magtanong ulit ni Sophia dahil sa reaksyon na pinapakita ng anak niya. Ilang araw pa lang silang nanatili dito sa asyenda pero hindi niya makakitaan ng pagkainip ang bata. Siguro dahil na rin sa dami ng tao na nakakasalamuha at nakakausap ni Amanda. Talagang gugustuhin niya dito kumpara sa dati lang tinitirhan na sobrang tahimik. Lumabas na sila ng kwarto upang simulan ang panibago na namang araw. Agad humiwalay sa kanya si Amanda para punta ng ilang kasambahay na madalas nitong kasama at kalaro. Lumapit naman si Sophia kay Manang Linda na naghahanda sa mesa para sa umagahan nila. Manang, pwede ko yung muna ang bahala kay Amanda? Matutulog lang po ako saglit. Hindi ko na po kasi kaya ngayon. Pakiusap niya. Napatingin sa kanya. Mukhang kailangan nyo nga ng tulog, senyora. Halatang halata sa itsura nyo na wala kayong tulog. Wala ho talaga. Dahil magdamag, mulat ang mga mata ko. Aniya sa kanilingon ng anak. Pakibantayin nyo lang ho muna siya. Baka mamaya, wala rito yung ama niya. Wala mag-aalaga. Kaya wag nyo munang alisin ang tingin kay Amanda. Sige, ako na ang bahala sa kanya, senyora. Tinapik siya ni Manang Linda sa balikat. Hindi siya pababayaan ng mga tao dito sa asyenda. Huwag kayong mag-alala. Nakangiti siyang tumango bago umalis sa kusina. Nakasalubong niya pa sa sala ang ilang tao ni Rafael na binati siya ng magandang umaga. Pero hindi niya magawang bumati pabalik dahil sa mga sandaling ito hindi siya makapag-isip ng matuwid. Gusto lang niyang ibagsak ang sarili niya sa kung saan dahil sa antok at sobrang pagod. Sa ginagawa niyang pagkakbang sa bawat baitang ng hagdan, pakiramdam niya sobrang bigat ng katawan niya para kumilos. Nagdodoble na rin ang paning niya kaya saglit siyang huminto at maring ipinikit ang kanyang mga mata. Kailangan niyo ng tulong? Napatingin sa kanan niya nang marinig ang boses ni Arthur. Mukhang pababa na ito ng kusina kaya alam niya nakasod na rin ito si Rafael na hindi pa rin niya pinapansin
mula kagabi. Wala siyang balak kausapin ito, kaya hanggat maaari ay nais niyang umiwas. No thanks, aniya at ipinagpatuloy ang paghakbang sa bawat baitang paitaas. Mahigpit ang hawak niya sa handrail na nakatulong para makausad siya sa pag-akyat. Pero nakaramdam na naman siya ng pag-ikot ng paningin, dahilan kaya nawalan siya ng lakas sa pagtayo at napabitaw sa handrail. Inaasahan niyang matigas na bagay ang sasalo sa kanya, subalit isang braso ang pumulupot sa kanyang balakang upang siya ay maalalayan. Sana sinabi mo sa akin na sa ganitong paraan mo gustong mamatay. Boses ni Rafael, kaya naimulat niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Gusto niyang sagutin ito pero nawala na siya ng lakas. Ramdam niya ang antok at pagod sa sistema. Bitawan mo na lang ako, ang tanging lumabas sa kanyang bibig habang mahigpit ang kapit sa kwelyo ng taong nakasalo sa kanya. Gusto ko sana pero hindi sa harap ng bata. Tugon nito dahil mula sa ibaba nakatingin sa gawin nila ang lahat ng tao sa asyenda, maski ang bata na nagtataka sa posisyon nila. Binigyan ni Rafael ng isang ngiti ang anak bago tuluyang buhatin si Sophia na para bang isang prinsesa. Mula sa pagtataka, nagdingning ang mga mata nito dahil sa isang palabas na napapanood niya noon. Sinubukan ni Sophia magpumiglas pero nagsimula na maglakad si Rafael pabalik sa itaas para ihatid siya sa kwarto. Huwag ka munang umangal, nakikita ka ng bata. Hindi ko gustong dungisan ang imahe ko sa paningin ng anak ko. Hindi na nakapagsalita pa si Sophia. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at hinayang dali siya ni Rafael sa kwarto nila. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Gusto lang niya makipagpahinga o makatulog para mabawi ang lakas niya. Noong siya may baba sa malambot na kama, doon siya nakahinga ng maluwag. Wala na sana siyang balak imulat ang kanyang mga mata nang maramdaman ang malaking palad ni Rafael sa leeg niya, dahilan ng pagmulat niya at pagising ng sistema niya. Anong? Relax ka lang, wala akong gagawing masama sa'yo, anito saka idampi ang likurang bahagi ng palad sa kanyang leeg, sa kanyang pisngi at sa kanyang noo. Mukha namang normal lang ang temperature mo, hindi mo na kailangan ng doktor. Nagsalubong ang kilay niya at tinabig ang kamay ni Rafael palayo. Hindi ko kailangan nun, dahil ang kailangan ko, tulog at pahinga at saka katahimikan. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Rafael. Sino ba kasi may sabi sa'yo na huwag kang matulog? Sa tingin mo, magagawa kong makatulog kung kasama ko sa isang kwarto yung taong nagbanta sa buhay ko? Masyado ka kasing maraming sinasabi, ani Rafael. Hindi ba't binalaan na kita na huwag kang lalagpas ng linya? Huwag mo akong questionin sa mga desisyon ko dahil alam ko ang ginagawa ko, Sophia. Hindi ko magagawang ipahamak ang anak ko gaya ng iniisip mo. Hindi tayo sigurado. Kung ganoon, anong gusto mong mangyari? Tanong ni Rafael. Tatakas ka? Aalis ka na naman kasama ang bata? Pinilit ni Sophia ang bumangon mula sa pagkakahiga niya. Paano kung yun nga ang plano ko? Anong gagawin mo? Alam mo, ang kaya kong gawin. Kalmado ang boses nito, subalit ramdam ni Sophia ang namumuon namang tensyon sa pagitan nila. Huwag mo akong subukan, Sophia. Huminga siya ng malalim at balak sana magsalita pa nang biglang tumunog ng malakas ang isang sirena. Isang sirena na nangangahulog ang may ibang tao na nakapasok sa loob ng asyenda na maaring simulan ng isang malaking kaguluhan. Paano harapin ng mag-ina ang magiging buhay nila sa loob ng asyenda? Maging kampante kaya ang buhay nila gayong sa bawat oras ay maaaring malagay ang buhay nila sa kapahamakan? Ano ang mga sakripisyo nilang gagawin alang-alang sa kanilang anak na si Amanda? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!